Happy New Year sa inyong lahat! At para maiba lang, gumawa ako this year ng recap ng mga pinaka-tumatak sa akin na kinain ko nung 2025. Wala itong order ng sarap pero ito yung unang ikikwento ko sa inyo, yung itinuro sa akin ni Consi Lau sa may Chinatown. Parang ang sarap ng pasok, pare. Parang swabing-swabe, mainit, masarap. Arthur Z. Nakatago ito pero dapat nyo tong hanapin. Maraming makakain dito pero yung mga sabaw ang markado dito. Pang total experience din kasi yung kakaibang lalagyan ng mga sabaw nila. Nasa mga individual na parang mga pots. Tapos iba-iba yung mga mau-order nyong flavors. Marami kaming sinubukan ni Consi pero ito yung mga natandaan ko. Sarap dito, pare. Kung tatanungin mo ako, pare, ano ba yung pinakagusto ko? Ang weird pero sobrang nagustuhan ko na yung turtle eh. Yes. Kasi mahilig ako sa yung may mga hinihigop, yung sineseparate yung laman at yung taba. Kaya mahilig ako sa ulo. Parang ganun yung naramdaman ko sa pagkain ng turtle. Gustong gusto ko na yung karne niya. Saka masarap yung sabaw niya. Pangalawa doon, gustong gusto ko yung heart. Yes. Pare. Malambot. Malambot at masarap. Gustong gusto ko. Hindi ko naman sinasabi na hindi ko gusto yung dalawa. Yung tatlo nga yung apat sobrang sarap eh. Pero tinanong kasi ni Mrs. Dizon, ano yung pinakagusto mo? So, magiging honest ako, yung turtle yung pinaka nagustuhan ko. Isa pang tumatak sa akin yung nagbiyahe kami sa Baguio. Una, sa Strawberry Bistro. Ito medyo bago tong lugar na to. Pero yung natikman ko dito talagang tatak na tatak sa panlasa ko. Ito yung trio cocido nila. Anong dish to ulit? It's called Trio Cocido. So, Trio Cocido, Cocido Minin Board, it's our twist on the traditional pochero. It's made of 3 proteins. It is a boneless beef rib. We have the pinunat, the Baguio sausage, that one. And then also we have grilled chicken or the chicken inasal. Served with sweet potato, saba, and then the Tagalog pechay, garbanzo, and some lentils po side. And then on the side is the mashed saba with ensaladang talong. Dito sobrang excited ako. Ang bango-bango nung dumating tong dish na to. Ito yung pinakamabango sa lahat nung dumating. Baka dahil nandito yung sausage ng Baguio eh. Ano natin, kahit nilubog ko na, malutong pa rin yung crispy tajang. Wow. Sobrang sarap nito. Isa pa, tatry ko na yung pinunig. Doon ako pinaka-excited. Ang bango nito. Iba. Grabe, hindi ko alam kung ham o parang bacon yung amoy. Ito yung makaka-apekto ng buong lasa, ng buong sabaw nito. Wow. Sobrang sarap nito. Sobrang sarap ng Baguio sausage na yun. Ewan ko lang kung lahat makakagusto nun, pero baka naman madali naman sakyan eh. Parang masarap na bacon ang lasa niya eh. Smoked eh. Mga meat na kasama, teka lang, hindi ko pa natatry yung inihaw na manok. Ito tatry ko. Bagay na bagay doon sa nadurog na beans, kamote, at masarap yung sabaw ah. Napakabango ng binubuhos eh. Tatry natin yung may manok. Inasal. Ang dami nangyari. Galing. Inihaw na Baguio sausage, inasal, at yung crispy tajang. Bidang-bida talaga yung sabaw. Hindi ko lang alam kung saan nanggagaling yung sarap, pero pinaghalo-halo na siya. Gusto ko isipin na tina-times 10 lang nung Baguio sausage, pinunig ba ang tawag doon? Or hindi, kiniig or pinunig. Basta yung sausage yung inihaw, sobrang sarap. Idagdag ko lang na bukod sa masasarap yung mga mau-order nyo dito, meron ditong parking. Strawberry Bistro Parking. Madali ito hanapin at maganda yung service nila dito. Meron pang isa sa Baguio na tatak sa amin. Nepalese cuisine. Ito nagulat kami kasi maganda pala yung lugar. Medyo may kalayuan pero malinis, maayos at ang importante masasarap ang mga mau-order dito. So finally, nakapunta rin ako dito. Medyo biyahe to, papunta sa looban. At matagal ko nang kinikrave to, hindi ko pa pinuntahan.
Pero sinumerte ako na may mga bago sila sa menu nila, may mga bagong items na very bago. Like itong momocha. Sikat to eh. Pero ang version nila ngayon dito, gumamit sila ng kiniing. Yung Baguio style ng pag-preserve ng meat. Ako to, bago sa akin to. Malalaman ko yung lasa nito. Meron ng tomato sauce at meron daw peanut. Yun yung twist nila. Traditionally, tomato sauce lang. So, tingnan nga natin to. Grabe. Sobrang sarap. So, yun pala yun. Dumpling pala ng Nepalese style. Talagang parang ano rin eh. Parang Chinese dumpling din. Pero, sobrang iba yung... Ako ngayon lang ako nakakain na may tomato sauce na may peanut pa. In-elevate mo pa nung smokiness ng kiniing. Sobrang solid nito. Nagulat ako, akala ko sobrang bigat niya. Medyo buhaghag na yung texture ng meat at sobrang malasa. Sobrang nagustuhan ko to. Sobrang solid. Gabum na gabum. Final stage. Sinave ko talaga yung favorite ko mutton, lamb. Hindi para sa lahat yung gamey taste niya. Pero ako, game na game ako sa taste na yun eh. So, tingnan natin yung version nila ng biryani dito. Sarap, ang lambot nga. Sabi kasi ni Sab, Tito, na-enjoy mo sobrang lambot niya. Sobrang sarap din. Saka, grabe yung yung taste ng biryani rice nila dito. Sobrang solid eh. So, kahit ano yung nasa ibabaw na niya. Tsaka masarap yung luto ng lamb nila tsaka nung buffalo. Sobrang gabum na gabum. Yan lang naman yung mga tumatak sa amin. Pero katulad ng parati kong sinasabi, pag kayo na ang sumubok, mag-try kayo ng mga ibang o-orderin. At para lang sa mas malalim na konteksto, kung gusto nyo mapanood yung mga full series ng mga nabanggit ko, inilagay namin sa description area yung mga episodes na pinanggalingan nila. Next tikim na may tatak sa amin sa may south. Ito yung Saudi Arabia style na shawarma. Nakatago ito. Pero para sa amin talagang ginto ito. Ito ang pinakaginto sa tingin ko. Si Mrs. Dizon ang intel natin dito. At ang basihan dito ay authenticity. Silipin natin to. At ito na nga ang pinakakwento natin. Gusto natin makatikim ng authentic Saudi shawarma? Nahanap ata ni Mrs. Dizon. Ito yun. Miss Katrina, paano ba itong style? Punitin ko parang gano'n, parang burrito. Ito? Bubuksan ko lang. Tapos parang babatan yung parang banana. Okay. Yun. Bitawan yung baba. Wag bitawan yung baba. Banana. Tapos ganun parang saging. Sour na bubuksan yan. Ganun pala yung tamang diskarte. Oh. Tama maganda dito kasi tinanong ko bakit Arabic yung pala? Doon ka nagtrabaho, no? Ay, ano po? Basta student o basta nag-Saudi talaga siya. Kaya yung basihan ni Miss Katrina, talagang finormulate na to na okay, ano sabi mo? Parang wala kang nalalasahang ganito dito, ganun ba? So hinabol niya. Gusto niya pa-experience sa atin yung ito yung lasa nung nandun ako. So kaya ito yung hinabol namin. At saka manok talaga. Saka cook. Pag nasa Middle East ka, manok talaga yung inaano. Hindi naman talaga beef. Sanay tayo mga Pinoy beef eh. Tikman natin to. Chicken to. Chicken ang in-order namin. Yan. Wop! May lutong pa kasi itong bread. Ang sarap ng tum. Yung tinatawag niyang white sauce na ba yun? Masarap din yung lasa ng manok. Ito, sa tingin ko, kung ito yung regular, meron na nangingiliti ng mouth ko. Pero ibang-iba nga yung lasa niya sa regular shawarma. Ako, mas gusto ko yung ganitong lasa. Kasi, mahilig ako sa kakaiba. Ang lapit nga nito dun sa nalasahan ko. Hindi ako nag-Saudi, nag-Dubai ako. Pero ganito nga yung nakakain ko. Chicken, tapos meron nga fries. At ito, parang may pickles. Pickles ba to, Miss Katrina? Oh, yan, may pickles pa. Ano yung kulay pula?
Spicy pala to. Okay, spicy to. Parang gustong-gusto ko na tong spicy. Sarap. Hindi na kailangan lagyan ng puti, no? Kasi meron na siya sa loob. Kung mga mahilig lang kasi sa to. Oo, kung gusto mo lang ng magdagdag pa nung two, meron namang nasa cup. Pero within the shawarma, nandun na. So yan, kaya naman pala may pula-pula. I think peppers yan. Galing, hindi intrusive yung, hindi nakakaabala yung lasa ng peppers. Pero yung anghang niya, nandun pero hindi ka naman maghahanap ng gatas. Kakayanin mo siya. Ang sayang experience ito. Sa tingin ko, nararapat ko lang to matikman sa mall. Dito sa atin, or yung mga mamahal na resto. Pero ito nahanap ko sa BF Resort. Ilalagay ko yung number dito. Tawagan nyo yan. Kasi maganda talaga. Pick up talaga at saka order. Wala talaga silang dine-in. Ako lang yung gusto ko lang tikman habang mainit. So, solid find. Yun. Etong next, parati naman talaga ito maaasahan sa utak ko. Ito yung Esmeralda. Meron akong bagong natikman sa kanila, kaya para sa akin, tatak na tatak to sa panlasa ko. Okay. Ito kaya ko in-order kasi ang Pilipino napakahilig sa pritong manok. Tapos yung pangalan nito, sobrang interesting. Sanay tayo sa pinaupong manok. Ito pinahiga. Pero ang kwento, basically fried chicken siya na alam mo yung walang batter, yung Pinoy style na o Pinoy Chinese style na tingnan nyo, balat lang. Pero ito, nakapahiga siya, inihiga siya dun sa rice na may chicken drippings. Ako titikman ko muna yung chicken lang. Parang sobrang lambot niya. Ay, yung size niya, ano siya hindi siya yung todo laking manok, pero good for sharing na talaga siya. Lahat ng mga order mo dito, good for 3 na, I think. Aabot pa hanggang 4. Uy, ang lambot. Kumbaga, natutunan ko kay Chef Jean mga pwede mong hatiin ng fork tender. Pwede mong hatiin ng sa atin, sa case sa mga Pilipino, kutsara tender. Pwede mong pang gawing kutsilyo yung kutsara mo. Chicken lang, tikman ko. Wow! Ang sarap. Masang lemongrass. Kaya naman pala sobrang lakas ng lasa ng lemongrass. Finely chopped na mga lemongrass. Nandun pala sa balat. Akala ko nasa loob. Pero pag kinain mo yung buong chicken, as in kahit nasa meat ka na, kumbaga nanuot na yung lasa nito. Ito naprito. In effect, parang naging balamban liempo ganun Sobrang dami nung yung pampalasa na to, yung lemongrass. Ang sarap niyan, sobra. Ako, mahilig ako sa lemongrass. Sobrang na-appreciate ko. At hindi ko nakikita yung sarili ko magke-ketchup sa chicken na to. Pero itatry ko mag-ensalada. Alam niyo kung bakit? Masasayang yung sarap Parang masarap-sarap nung pagkakatimpla ng manok. May enjoy niya talaga yung lasa nito. Ensalada. Subukan ko na yung na-intriga rin ako doon sa may chicken drippings na rice. Siguro na-imagine ko parang yung Hainanese rice. Di ba Hainanese rice? Malasa. Medyo kulay dilaw na rin kasi yung kanin nito. Feeling ko ganun yung experience niya. Malamala ganun nga. Hydrated yung Kaya ang sarap kainin niya, mamasama-sama lambot yung kanin. Ang sarap ng chicken dish na to. Paborito ata itong ino-order ng mga grupuhan. I think, pag nagpunta ka dito, ito yung nasa gitna nyo. Dahil sabi ko nga, ang hilig natin sa fried chicken. Sobrang okay ito. Pinahigang manok. Only in Esmeralda. Malupit, gabum. Solid pa rin talaga sila. Kumbaga kahit sinong dalhin nyo dito, imposibleng hindi matuwa. Sarap. Ito naman, hole in the wall naman to sa Marikina. Hindi ko rin inaasahan na masasarapan ako ng gusto dito. Kasi simple lang siya, hindi siya mahal. Pero yung lasa, parang kulang pa yung presyong siningil nila. Parang gusto mo pang magdagdag. Japo. Kumbaga kung naglalakad ka at hahanapin mo to,
Follow the trail, okay yung amoy, ano? Yes. Kasi may chimney pala. Follow the smoke. Follow the smoke. Sabi mo, may bago ng papa, may white smoke. Yes, when there's smoke, there's flame grilled Oh, burgers. yun ang hindi ko alam na... kasi sabi mo, yung lilipatan natin, garahe lang. Hindi ko alam na mayroon talagang grilled. Grillery. Plain grilled. Yes. Exciting to. A hidden gem. Tsaka pangalan pa lang medyo malapit sa atin kasi 1970s. Yes. Kapanganakan. Yes. Di ba? Alam mo na. Pero bago natin silipin, merong humabol na isa pang Mariqueñong band member din. Si Rio Vargas, member siya ng Marty McFly, Shoulder State at Pastelandong. Tikman na natin agad, bro. Sir. Ano yung sa'yo? Classic kami pareho. Classic. Pareho may bacon. Yes. So yung classic burger, yun. Meron lang siyang bacon, cheese. Ang pinagkaiba may gulay. Ultimately yun. At saka yung regular bun. Hindi na yung keso. Tikman natin. Yun, Mm. pumutok yung sauce. Oo. Tsaka lasang-lasa pa talaga yung Maillard na tinatawag nila. Yes. Usok, grill. At totoo lang, kung kukumpara ko yung dalawa, hindi ko alam kung matanda na ako, pero na-enjoy ko yung classic burger. Di ba? Talaga eh. Hindi na ako magbibiroon. Talaga eh. As in, burger. Yun na yun. Classic burger nila. Parang iba-iba tayo ng taste. Lalo na yung mga bata. Gusto na adventurous. Gusto na may mga gooey cheese. Diba? Kanya-kanya. So baka iba, may yun ang paborito. Ako, parang ito. Parang, hey. Very homey eh. Oo, no? ako to. Yes. Saka at least ito may gulay, so pwede natin sabihin na healthy. Oo, may gulay. Oo. Pangdagdag kaalaman lang, kaya pala siya 1975 burger. Yung hulmahan pala na gamit nila simula 1975 pa. Galing sa lola nila. Kahit mahirap mag-ihaw, yun kasi ang ginawa nila. Kaya ibang-iba yung lasa ng bagong ihaw na burger patty. Yun yung magic ng lugar na to bukod sa mura. Masarap talaga to. Dahil mahilig ako magpasama, meron ako nadiskubre kay Chef Jean. Siya yung nagsabi sa akin na meron ditong hidden gem. Kung kilala niyo ako, alam niyong mahilig ako sa Chinese food. Pero yung isa na to tumatak sa akin kasi sa lasa, sa lambot, sa quality, overall, pasok na pasok talaga sa akin to. Talagang tatak na tatak sa utak at saka panlasa ko. Ito yung ano, Ito yung kwenta mo signature dyan? niya. So, ito, kasi, kung pag-isipan mo, yung asado niya, hindi siya cured eh. Oo nga Hindi siya Oo. pink, di ba? Yung Hong Kong style. Parang Talagang meat yung- talaga siya na ano. Yung traditional binondo na dating eh. Oo. Yung mga panahon ng mga matatandang pansiteria, ganito. Oo. Mangga natin. Kung malambot niya, hindi siya cured. No? Sarap. Sobrang sarap nito, chef. Ano kaya yung sauce niya? Malasang malasa no? I'm sure it's offshoot siya nung signature nilang lo sui. Yung lo sui, chef, ano nga yung Lo lo sui? sui kasi is a spiced soy sauce. In fact, yung iba, Ang laki. yung ibang Chinese restaurant, ang lo sui nila 30, 50 years old. Top up lang sila ng top up. Anong yung top up ng top up? Top up ng top up. Dagdag lang ng dagdag ng spices, toyo, Wow. asukal, at saka broth. Nagko-concentrate yung mga flavors. Lalo sa Aminos, masarap pa. oo. Chef, itong isa na to. Hinahayaan ka tayo kumuha ako ng sauce sa ilalim. Parang mas maganda nga. Para magiging mas malupit yung... although yung kaninang kinain natin kanina, sobrang sarap na agad ano. Ito ilagay natin sa nth power. Wow. Oo. Ang sarap, sobra. Ang sarap kainin, no? Lambot. Sarap ng mouthfeel. Tsaka yung sweetness ng pork, no? Saktong-sakto. Ito yung biggest order. Siguro, laki, no? Yes. Nagpakwento tayo kanina, eh. Rory, kwento mo. Pag pandemic, ito yung bestseller na talagang ito lang Oo. ang order sa kanila. Ito yung pandemic noon, yung scallion chicken, tsaka ito. Pero sa utak ko, chef, sa natikman natin, pag sinabi mong kakachan, baka ito na yung unang Yan ang yan ang nalabas sa utak mo, no? parang signature talaga. Signature, grabe. Iba, sarap.
More than sa flavor and spices, yun talagang sobrang lambot na mouthfeel. Tender, juicy, tasty, ika nga. Marami talaga ako natikman na masasarap noong 2025. Hindi lang sa Pilipinas, pero inuulit ko, ito lang yung mga tumatak sa akin. Panlasa ko kasi to. Kaya sobrang excited na ako kung ano yung matitikman kong bago ngayong 2026. Yun.